Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Paano ka tumutugon kapag ikaw ay tinatanggihan o sinasaktan? Maalala ko nung kami ay nasa kolehiyo ng aking kapatid. Naglalakad kami gabi pauwi mula sa eskwelahan hanggang sa bahay at malayo yung aming nilalakad. At habang kami naglalakad, merong 3 tao na sumuntok at tumadyak sa aking kapatid. Pinagtripan ba? At wala akong nagawa, nagulat ako at tumakbo sila, hinabol ko sila. Kaya lang, wala na akong naabutan. Kaya lang sa puso ko, nandun yung galit na galit, nandun yung paghihigante. At ang ginawa ko ay nag-enroll agad ako ng martial arts. At ilang taon ako nag-aral ng martial arts hanggang tumaas ang aking rangko. Nandun pa rin yung galit. Pero alam nyo kung paano nawala yung aking galit? Minsan, ako ay nakausap ng Diyos. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo, nalusaw lahat yung galit. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na nung padaan si Jesus sa mga Samaritano, sa lugar ng mga Samaritano, ay hindi siya tinanggap, tinanggihan si Jesus. Kaya't nagalit yung 2 alagad. At sabi nila, gusto mo na pababain namin, paulanin namin sila ng apoy mula sa langit para mawala na silang lahat. At nagalit si Jesus. Nagalit si Jesus. Sabi niya, hindi niyo alam kung anong uri ng espiritu ang meron kayo. Kapatid, dito, kinakausap tayo ng Diyos muli. Na pag ang galit ang nagtulak sa atin ng ating mga aksyon, tayo ay masisira at tayo ay magkakasala. Ang hamon ng Diyos ay huwag nating patulan, huwag nating paigtingin o patindihin ang anumang apoy, ang anumang galit. Bagkus tayo dapat ang tagapamayapa, peacemaker. Ang tinitignan ng Diyos sa atin, paano tayo tumutugon. Hindi yung paghihiganti dahil sabi nga sa ating simbahan, ang galit na may halong paghihiganti ay daan ng pagkakasala. Kaya sa mga nagko-comment sa atin, kunwari sa Facebook, pag pinapatulan natin ito at nagsasabi tayo ng mga hindi maganda, pinapatulan natin yung mga salitang nakakasakit, tayo ay hindi alagad ng Diyos. Ibang espiritu ang nasa atin, espiritu ng kasamaan. Lalo na pag tayo ay nagpo-post ng mga bagay na nakakasakit sa iba, ay dito mahuhusgahan tayo kung anong klaseng puso meron tayo. Kung tayo ba ay tagapamayapa, totoong tagasunod ng Diyos. Kaya kapatid, mag-ingat tayo. Ikaw at ako, kapatid, ay pinag-iingat ng Diyos na nawa habang tayo ay lumalalim sa ating pananampalataya, ay lumalawak din ang ating puso at isipan sa pagmamahal. Patuloy tayong gumawa ng kabutihan sa kabila ng mga kasamaan. Dahil ito lamang ang makakapukaw, makakaubos ng mga kasamaan. Kaya kapatid, ito ang hamon ng Diyos sa iyo at sa akin ngayong araw. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Ang ayaw magbahagi, ang ayaw mag-share, ay siguradong galit, may galit sa kanyang puso. God bless and God is good.